truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Ano po ang purpose ng tinatawag nating blessing? Ang blessing po ay ang paglapit natin sa Panginoon upang una, pasalamatan ng Diyos. Ano po? Sabi po sa James chapter 1 verse 17, ang lahat po ng mabuting kaloob, ang lahat po ng mga mabuting kaloob ay nagmumula po sa Diyos. Po, pinagkalooban po tayo ng Diyos ng buhay, ng kalakasan, ng talento, ng oras, no? Lahat po tayo niyan, meron yan. Pero kapag ginamit mo ng maayos, ano? Yung buhay, yung kalakasan, yung panahon, yung talento, ang bunga po niyan, yun ang tinatawag nating tinatangkilik, treasure, or kayamanan. So lahat tayo nung mga sinabi ko, meron tayo nun. Nasa atin na lang kung paano natin gagamitin. Kaya anumang tinatangkilik ng tao, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya sabi sa mga Salmo, in Psalms 24 verse 1, sabi doon, ang langit at ang lupa at ang lahat ng nangaroon ay sa Diyos. So, first reason kung bakit po natin nais hingin ang blessing ng Diyos, nagpapasalamat tayo. Nire-recognize natin na siya yung giver. Ano? Yung iba hindi na nagpapa-blessing. Bakit? Kasi ang katwiran nila ay galing naman to sa dugot pawis ko. Diba? Pwede ka bang magtrabaho kung wala kang lakas? Kung wala kang buhay, kung wala kang panahon, kung wala kang hininga, kung wala kang talento, kung hindi hinahabi ng Panginoon ang mga opportunity sa buhay mo, magkakaroon ka ba ng tinatangkilik? Of course, hindi po. Kaya po, isa pong napakagandang simula, ano? Ang sabi sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung nire-recognize po natin siya, kinikilala bilang ating givers. Second, kinikilala natin ang Panginoon, una, provider, second, as our protector. Bakit po tayo humihingi ng blessing ng Panginoon? Anong sinasabi sa ating po mga nabasang talata? Upang ingatan po tayo ng Diyos. Sapagat ang Diyos ang ating tagapag-ingat. Ako, naging sistema na ng ating kaisipan.